So, hi everyone. So, I want to share to you guys kung paano ako nakakuha ng special power of attorney. So, sa mga OFW na gustong makakuha ng SPA na kailangan nila sa pagbili ng lupa or pagbili ng any property sa Pilipinas. So, through Pag-ibig. So, ang ginawa ko po ay meron pong meron ng form, yung SPA form na galing sa pwede din yung kunin sa Pag-ibig website or dun yung sa agent din yun, pwede nilang ibigay sa inyo yun. So, yun, kukunin niyo yung form na yun, tapos um, kailangan ninyong lagyan ng ibang anong tawag nito? Yung iba, pero hindi ninyo isa-sign ha. Kasi, doon mismo sa immigration kayo So, nakuha ko po. So, yun, 2 days lang siya. Tapos, pinadala na agad ng consulate. So, yung form, ito po siya. Papakita ko sa inyo. Ito yung form, Special Power of Attorney. So, gawa na to. So, sa Pag-ibig, so, kung gusto ninyong gagawa ng sarili ninyong format, pwede din. Meron din sa website ng ating consulate, pwede kayong mag-download doon. So, linagyan ko lang yung mga, kumbaga, yung mga information dito. So, dito naman kasi hindi pa ako naka-decide kung ano, pwede ninyong i-leave muna to, pero ilalagay lang ninyo yung kung saan yung place dito. And then, dito sa ano naman, so sa principal, magsasign lang kayo dito. And then yung sa information dito. Pero wag ninyong isign yan. Isa-sign lang ninyo pag andun na kayo sa consulate sa harap ng, kumbaga, yung staff doon sa consulate. Yung sa attorney in fact naman, iyon yung, kumbaga, anong tawag nito? Yung tao na magiging SPA ninyo sa Pilipinas. So, attorney in fact ang tawag doon. So, yun, lagyan din ninyo yun ng date of issue and expiry date. Hindi ko pa nalagyan. So, ito naman, sila na yung sa staff doon sa immigration, doon sa embassy natin, sila na ang maglalagay nun. So, pag ipapadala nila, ito na yun. Ito na. Ito na siya. So, yun lang. Yun, ganun lang kadali. Ang binayaran ko po dito po sa Canada, $36. I'm not sure sa ibang country kung magkano ang SPA sa inyo. Kumbaga, isang kopya po, yun, per copy. Tapos, kumbaga, sa akin kasi, isa lang kailangan ko. So, kailangan mo mag-print din na ibibigay mo sa consulate. Walang bayad yon. So, kopya nila yon. Pero kung ilan ang kailangan ninyo, halimbawa, 2 kopya. So, parang 2 ang babayaran ninyong kopya. Anyway, meron din ibang way na pwede. Halimbawa, sobrang layo ninyo sa embassy. So, kailangan ninyong pupunta sa pinakamalapit na lawyer para kumbaga, notarize ninyo. And then, isa-send you sa isang opisina na dito pwedeng sa Service of Canada na parang pinapatunayan na ito ay legal na dokumento. Pwede din, kung malayo kayo, pwede ninyong i-email sa kanila. Pero kailangan maglagay kayo ng returning envelope, yung parang bayad na siya. So, pagbigay nila yon dito sa Canada, pwede kayong sa Service Canada. So, kung malapit kayo, pwede kayong pumunta. So, ang pinakamadali talaga, i-print niyo yung form, tapos dadalhin niyo sa consulate. Pero bago kayo pumunta sa consulate, you need to kailangan mag-ano din kayo, magpa-appointment. Kasi hindi kayo i-entertain kung hindi kayo magpa-appointment. So, kung ang layo-layo ninyo at wala kayong appointment, iyon. Halimbawa, sobrang daming tao, hindi kayo i-entertain. So, better mag-appointment kayo bago kayo pumunta. Kasi sobrang dali sa akin. Pinagsabay ko yung pag-apply ko ng passport and then yung SPA. Sobrang bilis po.
So, kumbaga pumunta ako dun, siguro mga 2 hours, 2 hours, tapos ko na lahat. Kasi pagpunta mo dun kukuha ka pa rin ng number, pero importante meron kang appointment. So, yun lang. So, if meron kayong tanong, comment down below. Tama?